Ang taon ay 1666. Ito ang kwento ng 100 araw na sumira sa 1,000 taon ng kasaysayang Anglo-Saxon. Namatay ang isang matandang hari na iniwan ang trono ng Inglaterra, ang pinakadakilang premyo ng Europa na lumulutang sa dagat ng ambisyon. Sa timog, isang haring sumira sa pangako ang nakaupo sa kanyang bagong trono. Sa hilaga, isang barbarong Viking ang naghahanda upang sumalakay. At sa kanluran, isang walang-awang duke ang bumubuo ng pinakamalaking puwersa ng pagsalakay mula pa noong panahon ng mga Romano. Isang tao lamang ang makaliligtas sa bagyo at ang kanyang tagumpay ay magpakailanman na makikilala bilang araw kung kailan ang wikang Ingles mismo ay nasira. Ang puso ng krisis ay ang Westminster, 5 ng Enero, 1666. Si Haring Edward the Confessor, ang huling lehitimong monarkang Anglo-Saxon, ay nakahimlay na patay. Pinamunuan niya ang Inglaterra sa loob ng 24 na taon, ngunit ang kanyang kabanalan at mahabang paghahari ay hindi nakalutas sa pangunahing problema. Wala siyang iniwan na direktang tagapagmana. Ang usapin ng pagpapamana ay hindi lamang tungkol sa lahi, ito ay usapin ng kaligtasan. Ang Inglaterra ay isang mayaman, organisado, at kinikudisyang premyo, at kung walang malinaw na hari, ang mga lobo ay nakaabang na sa pintuan. Ang lalaking humakbang pasulong upang punan ang puwang ay si Harold Godwinson. Si Harold ay walang dugong bughaw, ngunit masasabing siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Inglaterra. Bilang Earl ng Wessex, kontrolado niya ang malawak na teritoryo at hawak ang katapatan ng pinakamahuhusay na sundalo ng bansa. Siya ay isang napakatalinong pinuno ng militar, isang matalinong politiko, at isang veteranong diplomat. Ang pag-angkin ni Harold sa trono ay hindi dahil sa karapatan sa kapanganakan, kundi sa merito at sa kalooban ng mga piling tao ng Inglaterra. Ang konseho ng mga nangungunang maharlika at kleriko ay nagpulong at agad siyang inihalal. Si Harold ay kinoronahan kinabukasan din sa Westminster Abbey. Ito ay isang matapang, mabilis, at tiyak na hakbang na idinisenyo upang magpataw ng katatagan. Si Harold, isang tunay na Anglo-Saxon na anak ng lupa, ay nakuha ang trono. Ngunit ang katatagan ay isang karangyaan na hindi kayang bayaran ng Inglaterra. Sa kabilang ibayo ng makitid na English Channel, sa Duchy ng Normandy, isang dumadagundong na puot ang namumuo. Ang puot na ito ay kay William, Duke ng Normandy, isang lalaking ang buong pagkakakilanlan ay nabuo sa ambisyon at lakas sa pakikidigma. Si William ay kilalang-kilala bilang William ang Bastardo, isang paninirang puri na pinagsikapan niyang pawalang bisa sa buong buhay niya gamit ang bakal na kalooban at kawalan ng awa. Ang kanyang pag-angkin sa trono ng Inglaterra ay mahina, nakabase sa isang malayong ugnayan ng pamilya at ang maalamat, pinagtatalunang pangako. Ang pag-aangkin na si Harold Godwinson ay personal na sumumpa sa mga banal na relikya na susuportahan ang pagpapamana kay William. Para kay William, ang koronasyon ni Harold ay isang personal na insulto, isang pagtataksil, at isang gawaing pagsisinungaling na lumalaban sa Diyos. Para kay William, ang korona ng Inglaterra ay isang premyong hindi matatanggihan. Hindi lamang ito magbibigay ng isang marilag na bagong kaharian, ngunit ang pag-agaw nito ay maglelehitimo rin sa kanyang pamumuno, na magpapabago sa kanya mula sa isang kontrobersyal na duke patungo sa pagiging isang pangunahing hari sa Europa. Agad siyang nagsimulang magplano ng pinakamalaking pagsalakay mula sa dagat na nakita ng Europa mula pa noong mga Romano. Si William, isang henyo sa taktika, ay naunawaan na hindi siya maaaring umasa lamang sa kanyang sariling mga kabalyerong Norman. Kailangan niya ng isang internasyonal na koalisyon. Nakuha niya ang basbas ng Santo Papa na ginawang tila banal na krusada ang kanyang pagsalakay laban sa sumira ng pangakong si Harold. Nangako siya ng malalawak na lupain at napakalaking kayamanan sa mga baron at mersenaryo mula sa Brittany, Flanders, France at iba pa. Sistematiko siyang bumuo ng isang napakalaking armada ng 700 hanggang 1,000 barko. Ang bawat mapagkukunan, bawat pandayan at bawat tao sa Normandy ay nakatuon sa nag-iisang layunin na ito, ang pananakop sa Inglaterra. Samantala, alam ni Harold na parating na ang banta.
Pinakilos niya ang kanyang hukbo, ang Ferd, isang armadong milisya ng malalayang Ingles, at inilagay ang kanyang piling ubod, ang mga Huskarl, sa kahabaan ng katimugang baybayin. Ang mga Huskarl na ito ay ang mga propesyonal na sundalo ng Inglaterra. Mabagsik ang pagiging epektibo, binabayaran, at organisado. Naghintay sila sa buong tagsibol at maagang tag-araw. Isang malakas na linya ng depensa laban sa inaasahang pagsalakay ng mga Norman. Gayunpaman, matalino si William. Naunawaan niya ang mga limitasyon sa lohistika ng mga hukbo noong panahong medyebal. Ang Ferd ay hindi maaaring panatilihin sa larangan ng walang katiyakan. Ang mga kalalakihan ay kailangang bumalik sa kanilang mga sakahan para sa ani ng taglagas. Habang ang mga linggo ay naging mga buwan, naghintay lamang si William. Pinapanatili ang kanyang malawak na hukbo sa mataas na alerto sa kabila lamang ng channel. Ang pagtitiyagang ito ay isang sandata, ngunit hindi sumugod si William. Alam niya kung ano mismo ang hinihintay niya. Hindi ang hangin, kundi ang isang kapintasan sa disiplina ni Harold. At alam niya na ang kapintasang iyon ay malapit ng bumukas. Pagsapit ng 8 ng Setyembre, naubusan na ng oras at pera si Harold. Labag sa loob niyang binuwag ang Ferd sa kahabaan ng katimugang baybayin na pinahintulutan ang mga kalalakihan na umuwi. Itinira lamang niya ang kanyang ubod ng mga pagod na Huskarl sa paniniwalang marahil tapos na ang panahon ng pakikipaglaban. Ito ay isang kalkuladong panganib na agad na parurusahan ng tadhana. Tinalo ni Harold Godwinson ang English Channel, ngunit hindi niya natalo ang ambisyon ng mga lalaking naglayag dito. Bago pa man maabot ng mga layag ng Norman ang abot-tanaw, isang naiiba at mas sinaunang lagim ang bumaba sa Inglaterra. Mula sa hamog ng Norwegian ay dumating si Harald Hardrada, ang haring Viking at huling dakilang berserker, na hinihingi ang atensyon ni Harold at ang kanyang buong hukbo. Dumating ang pangalawang bagyo sa Hilaga, isang pagsalakay na mas mapanira at hindi inaasahan kaysa sa inaasahan mula sa Normandy. Si Harald Hardrada, hari ng Norway, ay isang maalamat na figura, ang huling dakilang mandirigmang Viking na nakipaglaban sa buong imperyo ng Byzantine, nagkamit ng kayamanan, at ngayon ay naghahangad na idagdag ang koronang Ingles sa kanyang mga tagumpay. Mayroon siyang kakampi sa pakikipagsapalaran ito, si Tostig Godwinson, ang hiwalay at ambisyosong kapatid ni Harold, na naghahangad na mabawi ang kanyang nawalang earldom. Ang pinagsamang armada ng Norse at Ingles ay naglayag paakyat sa mga ilog at sinalanta ang mga hilagang county ng Inglaterra. Dinaig nila ang mga lokal na Earl ng Mercia at Northumbria na nakakuha ng isang mapagpasiyang tagumpay sa labanan sa Fulford malapit sa York. Ang hilaga ay nakabukas ng malawak at ang hukbo ng Viking ay nagtataag ng base malapit sa nayon ng Stamford Bridge. Ang sitwasyon ay malubha. Nakarating ang balita kay Haring Harold sa Timog. Binuwag niya ang kanyang milisya at naghahanda para kay William. Ngunit ang pagsalakay ng Viking sa ganitong saklaw ay isang bantang wawasak sa kanilang pag-iral. Ito ay isang digmaan na hindi niya maaaring baliwalain. Ang sumunod na ginawa ni Harold ay isang gawa ng lohistika ng militar na nananatiling kamangha-mangha hanggang sa araw na ito. Sa loob lamang ng 4 na araw, tinipon niya ang kanyang pinakamahuhusay na natitirang Huskarl at ang kanyang tapat at propesyonal na ubod at pinalakad sila ng halos 200 milya mula London hanggang York. Ito ay isang napakabilis na tulin, humigit kumulang 50 milya bawat araw, na labis na ikinagulat ng mga mananakop na Norwegian. Ang sagupaan ay naganap noong ika-25 ng Setyembre 1666 sa Stamford Bridge. Ang mga Viking, matapos talunin ang lokal na resistensya ng mga Ingles, ay iniwan ang kanilang mabibigat na baluti at maraming sandata sa kanilang mga barko sa paniniwalang tapos na ang labanan. Nagpapahinga sila nang lumitaw ang hukbo ni Harold na nababalutan ng alikabok sa abot-tanaw. Ang labanan na sumunod ay isang brutal at tag-ibang na pangyayari na itinulak ng matinding pagod at puot ng hukbong Ingles. Ang unang labanan ay malapit sa mismong tulay, kung saan ang isang napakalaki at maalamat na lalaking Norse ay sinasabing mag-isang humawak sa tawiran laban sa mga Ingles sa loob ng ilang oras.
na pumatay ng 12 dosena bago siya tuluyang naisahan. Ngunit nang makatawid ang mga Ingles, ang buong puwersa ng hukbo ni Harold ay bumangga sa mga Viking. Lumaban ang mga Norseman nang may maalamat na bangis ng kanilang mga tao, ngunit wala silang suot, nabaluti at humaharap sa isang hukbong naglakbay ng walang tigil na pinalakas ng makabayang puot. Si Haring Harald Hardrada, ang huling dakilang berserker, ay napatay ng maaga sa laban, tanyag na tinamaan sa lalamunan ng isang palaso. Si Tostig Godwinson ay napatay din. Ang pagkatalo ay ganap. Nanalo si Harold Godwinson ng isang ganap at napakalaking tagumpay. Ang banta mula sa Hilaga ay nagapi at ang dakilang panahon ng pakikialam ng Viking sa Inglaterra ay permanenteng natapos. Ito ay isa sa mga pinakadakilang gawaing militar sa kasaysayan ng Ingles. Ngunit ang tagumpay ay dumating na may kakilakilabot na halaga. Ang piling propesyonal na ubod ng hukbo ni Harold, ang mga Huskarl, ang pinakamahuhusay na mandirigmang taglay ng Inglaterra, ay lubhang nabawasan at lubos na napagod. Ang 4 na araw na sapilitang pagmamartsa, na sinundan ng isang mabangis na araw ng pakikipaglaban, ay nagtulak sa kanila sa ganap na limitasyon ng tibay ng tao. Nailigtas nila ang bansa mula sa mga Viking, ngunit hindi pa nila nahaharap ang bagyong namumuo sa kabilang ibayo ng Channel. Ang buong pagod na puwersa ay bumalik sa York para sa ilang maikling araw ng pahinga, sa paniniwalang nakamit nila ang isang maikling ginhawa. Nanalo sila sa Hilaga na tinitiyak ang isa sa mga pinakadakilang gawaing militar sa kasaysayan ng Ingles. Gayunpaman, habang lumulubog ang araw sa ilog, tiningnan ng general ni Harold ang libu-libong pagod na kalalakihan at naunawaan ang nakasisindak na katotohanan. Ginamit na nila ang kanilang nag-iisang bala. Kung nasisiyahan ka sa malalim na pagsisid na ito sa mga pinakamahalagang labanan sa kasaysayan, mangyaring maglaan ng sandali upang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nakatutulong ito sa amin na dalhin ang mga nakalimutang kwentong ito sa liwanag. Habang ipinagdiriwang ni Haring Harold Godwinson ang kanyang tagumpay laban sa mga Viking, ang kanyang piling hukbo na pagod at wasak, isang sakunang piraso ng impormasyon ang dumating. Si William ang bastardo ay dumaong na. Ang 300 milyang karera upang iligtas ang korona ay nagsimula na. Dumating ang balita sa York habang kumakain si Harold na bahagya pa lamang nakababawi mula sa kampanya sa Stamford Bridge. Si William, na matiyagang naghintay na mabuwag ang Ferd at magbago ang hangin pabor sa kanya, ay nakatawid na sa wakas sa Channel. Noong ika-28 ng Setyembre, 1666, ang napakalaking armada ni William ay dumaong ng walang sumasalungat sa Pevensey Bay sa katimugang baybayin ng Inglaterra. Ang mga tauhan ni William ay agad na nagtatag ng isang beachhead. Nagtayo ng mga prefabrikadong kuta na gawa sa kahoy sa kalapit na Hastings. Hindi ito misyon ng pagmamanman. Ito ay isang sinadya at malawakang pagsalakay. Si William ay isang tagapagplano ng militar na nasa unang hanay, at ang kanyang diskarte ay simple at brutal. Hindi siya magmamartsa patungong London, hindi niya hahabulin si Harold. Sa halip, sistematiko siyang nagsimulang wasakin ang kanayunan ng Sussex. Ang kanyang hukbo ay inatasang sunugin ang mga sakahan, katayin ang mga alagang hayop, at dambungin ang mga bayan. Ito ay isang kalkuladong hakbang upang puwersahin ang kamay ni Harold. Alam ni William na bilang hari, hindi matitiis ni Harold ang pagkawasak ng kanyang sariling earldom at mga lupain ng kanyang mga tao. Tumaya siya na ang dangal at pakiramdam ng tungkulin ni Harold ay pipilit sa kanya na magmadaling pumunta sa timog kaagad bago siya makatipo ng isang sariwa at maayos na naihandang hukbo. Ginawa ni Harold ang eksaktong inaasahan ni William. Ang kanyang dilema ay masakit. Dapat ba siyang maghintay sa London, tipunin ang natitirang Ferd mula sa mga hindi pa nakikilos na bahagi ng bansa, at bumuo ng isang bago at nagkakaisang hukbo? O dapat ba siyang makipagkarera patimog upang protektahan ang kanyang mga lupain at mga tao? Ang paghihintay ay nangangahulugan ng panganib na bumagsak ang London at pahintulutan si William na magkuta at patatagin ang kanyang posisyon, isang sakunang pampulitika. Pinili ni Harold ang landas ng pagmamadali at karangalan. Inutusan niya ang kanyang mga pagod na tauhan na tumalikod at simulan ang isang sapilitang pagmamartsa pabalik sa timog.
Ang pagkakaiba sa kondisyon ng dalawang hukbo ay hindi na mas magiging kitang-kita pa. Ang hukbo ni William ay nakapagpahinga, nakakain at kumpiyansa. Sila ay isang propesyonal at pinagsamang puwersa ng mabibigat na kabalyerong Norman, disiplinadong mga Breton, mamamana at impanterya. Dumating sila na may basbas ng simbahan at pangako ng mayaman at hindi pa nahahating lupain ng Ingles. Handa silang lumaban sa isang nakatakdang labanan. Ang hukbo ni Harold, sa kabaligtaran, ay pinaghalong pagod at nabawasang mga veterano at nagmamadaling tinipon na milisya. Habang nagmamartsa sila sa London, idinagdag ng hari ang lokal na ferd, mga magsasaka, mga ngalakal, at mga kabataang lalaki na may kaunti hanggang sa walang pagsasanay sa militar, na nakatuon sa pakikipaglaban para sa kanilang mga tahanan, ngunit lubos na hindi angkop na humarap sa mga kabalyerong Norman. Ang buong puwersa ni Harold ay kumikilos sa purong adrenaline at katapatan. Tinahak nila ang distansya mula York hanggang sa timog na baybayin sa loob ng mahigit isang linggo. Isa pang kahanga-hanga at ditao na pagsisikap na umuubos sa kanilang huling reserba ng lakas. Pagsapit ng gabi ng ika-13 ng Oktubre, narating ni Harold ang maliit na nayon ng battle, sa looban lamang mula sa Hastings. Ipinosisyon niya ang kanyang hukbo sa isang prominenteng Tagaytay na pandepensa na kilala ngayon bilang Senlac Hill. Ito ay isang matalinong taktikal na pagpili. Ang posisyon ay ang perpektong depensa laban sa mga kabalyero na may matarik na dalisdis at makapal na palumpong na nagpoprotekta sa mga gilid. Naghanda ang mga Ingles na lumaban sa isang pandepensang labanan na umaasa sa nag-iisang taktika na alam nila ng lubusan, ang pader ng mga kalasag. Ito ay isang maliit na burol, ngunit sa mga dalisdis nito nakasalalay ang tadhana ng Inglaterra. Si Harold Godwinson, pagod, mas kaunti ang bilang at mas mahina ang sandata, ay nakatayo at handang lumaban para sa kanyang buhay, kanyang trono at kanyang mga tao. Masyado na siyang malayo ang narating at masyado ng marami ang isinakripisyo upang tumalikod pa ngayon. Ang katutubong hari ay nasa kanyang lupa, ngunit kaharap niya ang pinakanakasisindak na makina ng pakikipaglaban sa mundo. Sa mataas na bahagi ng Senlac Hill, ang mga Ingles ay nakatayo ng magkakadikit ang balikat, ang kanilang mga palakol ay nakataas, na bumubuo sa maalamat na pader ng mga kalasag. Sa ibaba nila, isang kinakabahang William ng Normandy ang humarap sa hindi natitinag na bagay na nakatayo sa pagitan niya at ng trono. Ang umaga ng ika-14 ng Oktubre, 1666, ay sumapit na may nakapanghihilakbot na tensyon. Ang dalawang hukbo ay nagharap sa mga dalisdis ng Senlac Hill. Ang linya ng Ingles na umaabot sa kabuuan ng tuktok ay isang solido at magkakadikit na masa ng mga kalasag. Sa likod ng harang na ito na pamprotekta ay nakatayo ang mga huskarl, na hawak ang nakasisindak na dalawang kamay na Danish na palakol na pandigma na may kakayahang hatiin ang isang tao at ang kanyang kabayo sa kalahati. Ang hindi gaanong sanay na ferd ay nakatayo sa mga gilid na pinupunan ang mga puwang. Ang diskarte ni Harold ay simple, hawakan ang burol, tiisin ang pagsalakay, at hayaang ang matinding pagod at pagkadismaya ang sumira sa hukbong Norman. Ang pormasyon ni William ay nahahati sa 3 seksyon, mga Breton sa kaliwa, mga Norman sa gitna, at mga kaalyadong Franco-Flemish sa kanan. Ang kanyang pag-atake ay binalak sa 3 sunod-sunod na alon. Una ang mga mamamana upang palambutin ang linya, pagkatapos ay ang impanterya upang sirain ang mga kalasag, at sa huli ay ang mga kabalyero upang samantalahin ang anumang butas at talunin ang kaaway. Nagsimula ang labanan sa tunog ng mga mamamana ng Norman. Ang kanilang mga palaso ay lumipad ng mataas, ngunit ang siksik at magkakadikit na pader ng mga kalasag ay higit na sumalo sa tama. Ang mga Ingles, na armado pangunahin ng mga palakol at sibat, ay hindi makaganti ng putok at simpleng tumayo ng matatag, tinitiis ang bagyo. Ang unang linya ng impanterya ng Norman ay sumugod paakyat sa burol, marahas na bumangga sa pader. Ang tunog ay sinasabing nakakasuka, ang patuloy na pagkabigla ng kahoy, bakal at buto. Ang depensa ng Ingles ay nanatili.
Ang mga Huskarl ay lumaban ng may desperasyon ng mga taong nagtatanggol sa kanilang mga tahanan. Ang kanilang mga palakol ay humahati sa mga hanay ng Norman. Sa loob ng ilang oras, napatunayang hindi mapapasok ang pader ng mga kalasag. Pinanood ni William ng may lumalagong pagkadismaya habang ang kanyang mga puwersa ay nababasag sa depensa ng Ingles tulad ng mga alon sa isang bangin. Ang mga Breton sa kanyang kaliwang gilid ay unang naging alanganin. Ang kanilang mga hanay ay nawasak ng matinding bangis ng ganting atake ng mga Anglo-Saxon. Isang desperadong gulat ang kumalat sa hukbong Norman at isang tsismis ang kumislap sa mga linya na si William mismo ay napatay. Sumiklab ang kaguluhan. Si William, na may boses at kalooban na gawa sa bakal, ay pinunit ang kanyang helmet at sumakay sa gitna ng mga hanay na sumisigaw, "Tingnan ninyo ako ay buhay. At sa tulong ng Diyos, ako ay mananakop." Ang kanyang presensya lamang ay nagpalakas sa loob ng kanyang mga tropa. Ngunit ang pangunahing problema ay nanatili. Ang mga Ingles ay hindi masira. Sa sandaling ito, gumawa si William, ang taktiko, ng isang mapagpasiya at walang awang desisyon. Iniutos niya ang paggaya ng pag-atras. Ito ay hindi isang takot na pagtakas, kundi isang kalkuladong panlilinlang. Ang agarang krisis ay naiwasan, ngunit alam ni William na ang pader ay hindi babagsak sa tapang lamang. Ito ay babagsak lamang sa isang gawa ng henyong taktikal o ganap na kawalan ng awa. Inutusan niya ang kanyang mga tropa na suguirin ang linya ng Ingles, magkunwaring nasira, at pagkatapos ay tumakbo pabalik sa ibaba ng burol. Ito ay isang klasikong mataas ang panganib na diskarte na idinisenyo upang samantalahin ang kawalan ng disiplina ng hindi sanay na Ingles na Ferd sa mga gilid. Gumana ng perpekto ang panlilinlang. Habang ang linya ng Norman ay tila nabasag at tumakas, ang mga masigasig ngunit hindi sanay na mga lalaking Ferd na nadaig ng kilig ng tagumpay ay iniwan ang medyo ligtas na burol at dumagsa pababa ng mga dalisdis sa paghabol. Ito ang sandali na nasira ang pader ng mga kalasag. Sa sandaling ang mga Ingles ay kumalat at naging disorganisado sa bukas na lupa. Ang disiplinadong mga kabalyerong Norman ni William ay umikot at bumangga sa mga hiwalay na humahabol, na pinutol sila ng daan-daan. Ang posisyon ng Ingles ay nakompromiso. Paulit-ulit na ginamit ni William ang taktikang ito. Dahan-dahang inaakit ang mga hindi gaanong disiplinadong Ingles. Pababa ng burol, pinapanipis ang mga hanay ng mga profesional na Huskarl at lumilikha ng mga butas sa pader ng mga kalasag. Si Haring Harold at ang kanyang dalawang kapatid, sina Gyrth at Leofwine, ay lumaban ng may tapang sa gitna. Napapaligiran ng kanilang huling matatapat na Huskarl, ngunit ang labanan ay nagiging isang katayan. Habang tumatagal ang araw, sa paglubog ng araw, ang pagod na labi ng hukbong Ingles ay hindi higit sa isang desperadong kumpol ng mga lalaking nakakapit sa tuktok ng burol. Ang huling dagok ay dumating sa papawala ng liwanag. Inutusan ni William ang kanyang mga mamamana na magpaputok ng mataas sa hangin, nagpapadala ng sunod-sunod na mga palaso na umuulan sa nakalantad na tuktok. Ito ay isang nakamamatay at walang pinipiling pag-atake. Sa barrage na ito, si Haring Harold Godwinson ay tinamaan na ayon sa alamat ay isang palaso ang tumusok sa kanyang mata. Ang natitirang mga puwersa ng Norman ay sumugod sa huling depensa. Ang huling haring Anglo-Saxon ng Inglaterra ay bumagsak, pinutol ng mga espada at palakol ng Norman, at ang maharlikang bandila ay pinunit pababa. Sa pagkamatay ni Harold, ang puso ng resistensya ng Ingles ay tumigil sa pagtibok. Kung ang epikong kwentong ito ng tapang at pananakop ay nakakuha ng iyong imahinasyon, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba na nagsasabi sa amin kung aling nakalimutang sandali sa kasaysayan ang dapat naming talakayin sa susunod. Ang katawan ng huling haring Anglo-Saxon ay nakahimlay na wasak sa larangan, ngunit ang digmaan para sa Inglaterra ay hindi pa natatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang tagumpay sa Hastings ay isa lamang madugong prologo sa isang pananakop na permanenteng magbabago sa takbo ng kasaysayan. Tapos na ang labanan. Ang larangan ng Senlac Hill ay isang malawak at tahimik na eksena ng patayan na nagkalat ang mga katawan ng mga Huskarl na namatay sa pagtatanggol sa kanilang hari. Nanalo si William ng Normandy ng isang mapanurog na tagumpay militar, ngunit siya ay maingat
Alam niya na ang pagkuha sa korona ay isang bagay, ngunit ang pagkuha sa bansa ay iba naman. Ang mga natitirang pinuno ng resistensya ng Ingles ay tumakas patungong London. Hindi sila pinansin ni William. Hindi siya direktang nagmartsa sa London, ngunit sa halip ay ipinagpatuloy ang kanyang brutal na kampanya ng pandarambong na lumilikha ng isang malawak na arko ng takot at pagkawasak sa paligid ng kabisera. Sinamsam niya ang maharlikang kabangyaman sa Winchester na tinitiyak ang kayamanan na kakailanganin niya upang bayaran ang kanyang mga mersenaryo. Pagsapit ng huling bahagi ng Nobyembre, dumating siya sa mga pintuan ng London. Ngunit ang tanawin ng kanilang nawasak na kanayunan at ang napakalaking hukbo ni William ay sapat na upang sirain ang kalooban ng lungsod. Sumuko ang mga maharlikang Ingles. Noong araw ng Pasko, 1666, si William the Conqueror ay kinoronahang hari ng Inglaterra sa Westminster Abbey. Ang eksaktong lugar kung saan kinoronahan, si Harold wala pang 1 taon ang nakalilipas. Ang dinastiyang Norman ay opisyal na nagsimula. Ang mga kahihinatnan ng tagumpay ng Norman ay mabilis, ganap at permanente. Hindi ito simpleng pagpapalit ng pinuno. Ito ay ang malawakang paglilipat ng kayamanan at kapangyarihan na tinatawag ng mga historiador na pamatok ng Norman. Idineklara ni William na ang lahat ng lupain ng Inglaterra ay kanya sa pamamagitan ng karapatan ng pananakop. Pagkatapos ay sistematiko niyang inalisan ang halos bawat maharlika at Panginoong Anglo-Saxon ng kanilang ari-arian at ibinigay ito sa halip sa mga lalaking Norman, Breton at Flemish na lumaban para sa kanya sa Hastings. Sa loob ng 20 taon, halos lahat ng pangunahing lupain, posisyon ng obispo at posisyon ng autoridad ay hawak ng mga Norman na nagsasalita ng Pranses. Upang subaybayan ang kanyang mga bagong pag-aari at magpataw ng buwis, ipinag-utos niya ang aklat ng Domesday, isang komprehensibong survey ng bawat asset sa kanyang bagong kaharian, isang teksto na sumisimbolo sa kanyang ganap at hindi hamon na autoridad. Ang pagbabago sa kultura ay parehong malalim. Ang Norman French ay naging wika ng korte, ng batas, at ng kapangyarihan. Ang Old English, ang wika ng mga tao, ay nakaligtas lamang sa mga nayon at mababang uri. Sa loob ng susunod na 300 taon, ang dalawang wika ay nagsama na nagbunga sa gitnang Ingles. Bukod dito, binago ni William ang mukha ng Inglaterra, tinatakpan ang lupain ng malalaking kastilyong bato, mga simbolo ng lakas militar ng Norman. Ang sistemang Anglo-Saxon ng batas at pamamahala ay pinalitan ng lubos na sentralisado at formalisadong sistema ng kontinental na feudalismo. Ang labanan sa Hastings ay isa sa mga pinakamahalagang sagupaan ng militar sa kasaysayan. Ito ay isang tagumpay na nakamit hindi sa pamamagitan ng swerte, kundi sa pamamagitan ng henyong taktikal at disiplina laban sa purong tapang at pagod. Ang kasaysayan ng Inglaterra, ang wika nito, ang mga batas nito, ang mismong DNA nito ay pinunit mula sa mga ugat nitong Anglo-Saxon at permanenteng idinugtong sa kontinente ng Europa. Ito ang katapusan ng 1,000 taon ng kasaysayan at ang madugo at tiyak na simula ng isang bagong mundo. Ang hindi kapanipaniwala at nakapagpapabagong buhay na kabanatang ito ng kasaysayan ay isang makapangyarihang paalala na ang mga labanan ng nakaraan ay tumutukoy pa rin sa ating kasalukuyan. Kung nakita mong nakapupukaw ang kasaysayang ito, ibahagi ang video na ito sa isang taong mahilig sa isang mahusay na kwento ng diskarte at kaligtasan. Kung nais mong makakita ng higit pang mga kwento tungkol sa mga hindi kapani-paniwalang labanan na humubog sa ating mundo, siguraduhing mag-subscribe sa aming channel at ipaalam sa amin sa mga komento kung anong piraso ng kasaysayan ang sa tingin mo ay nararapat na isalaysay sa susunod.